Magandang araw po mga kuwangis ko kung saan man sulukan man ng mundo. Ito ay inyong lingkod, Anton Olson, sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, Yumkin side. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin at kung saan man sulok ka man ng mundo, please lang subscribe niyo naman ako. Ngayon, pag-uusapan po natin ngayon, ang gandang pag-uusapan natin ngayon tungkol kay Harry Roque, kasi sinabi ni Harry Roque na talagang ipapagurgor si Pipi Sara ng administrasyon na to. Lalong-lalo na yung napansin nyo na lumabas na yung resulta na binasura na yung impeachment complaint laban kay Pipi Sara ng Korte Suprema. Marami pong mga kongresista, marami pong mga politiko na nadismaya sa Korte Suprema na binasura. Lalong-lalo na si Tito Soto, di ba? Hindi matanggap ni Tito Soto kung bakit binasura ng Korte Suprema ang impeachment complaint laban kay BP Sara. Pero kung malalaman yung mga kawangis ko, kamakailan lang yan, kamakailan lang. In-interview si Tito Soto. Sinabi niya doon sa kanyang interview na sabi niya, kapag magpapel ng impeachment complaint laban kay BBM, kay Marcos Jr., pati kay BP Sara, ay malaking insulto yan sa taong bayan. Taong bayan, malaki daw insulto. Ngayon, lumabas na ngayon ng impeachment complaint laban kay BP Sara na binasura ng Korte Suprema. O bakit hindi niya matanggap? Diba? So nagpapalata talaga si Tito Soto, isa siyang tuta ng administration. Diba? Isa siyang tuta ng administration. Kaya ngayon, sinabi kayo ngayon ni Roque, ayon sa kanyang source daw, ngayon sa kanyang source, pipilitin ng administrasyon na to na hindi makaupo si BP Sara o maka-run for president sa 2028 bilang isang presidente sa pagka-presidente ng Pilipinas. Hindi ipapapatay daw o ipapagurgor. Yun daw ang sinabi kay Attorney Roque. Pati alam naman daw ng mga Duterte brothers na yung mga ganung usapin na talagang may plano daw ang ipapatay talaga si BP Sara. Ito, panoorin po natin ang kanyang mga litanya ni Attorney Roque. Na mananalo sa 2028 kung magkaka-eleksyon nga. Pero ako po hindi ko po binabawi yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko palagi, kapag hindi natin tinatanggal ang Marcos Jr. before 2028 at habang nakaupo pa rin si Marcos Jr. sa 2028, malabo po na panalunin ng mga Marcos si Inday Sara. Ulitin ko po yan. Pag hindi natanggal si Marcos Jr. before 2028, hawak niya ang makina, hawak niya ang COMELEC. Hindi nila pananaluhin si Inday Sara dahil ang plano nila Marcos forever. Yan po ay sinabi na sa akin ng isang aking trusted confidential informant na napakalapit sa mga Marcoses. Meron silang plano na Marcos 2, Marcos 2.0, at yan po ay manatili sa pwesto sa pamamagitan ng charter change, no, natatanggalan nila ang term limits. At alam nyo ba na yung initiative para baguhin ang saligang batas, isasabay daw nila yan para daw mapanagot yung mga responsable sa mga flood scam at infrastructure scam, no? Pero ang totoong dahilan nila ay para nga ma-prevent ang pagiging presidente ni Sara Duterte. So talagang Pilipinas, kinakailangan, gumising na kayo, kinakailangan mag-people power, tanggalin si Marcos dahil habang nandiyan po si Marcos, hindi niya papayagan ang Duterte na mag-take over. In fact, at sabi sa akin na kaparehong informante ko, unlike Inday Sara, ang bilin ni Marcos Jr. ay kung may mangyari sa kanya, siguraduhin hindi magiging presidente si Inday Sara Duterte at hindi po pwedeng mangyari yan. Ibig sabihin, meron na siyang utos na gurgurin si Inday Sara kung may mangyari sa kanya at hindi niya matapos ang kanyang termino. Miski bawian siya ng buhay ng Panginoon na walang gumagalaw sa kanya, ang bilin ni Marcos Jr., gurgurin si Inday Sara dahil hindi po pwede na maging presidente ang isang Duterte muli. So, wag na kayong managinip, mga dilawan at mga pulahan na sa eleksyon ay
sa eleksyon mananalo kung sino ang gusto ng taong bayan. Ha? Ang mananalo talaga dyan Marcos at kung sino susuportahan ni Marcos. Kasi nga, mas isa'y bawiin ang buhay ngayon na wala namang gumagalaw sa kanya, ang bilin talaga niya, in place na po yan. Gurgurin si Inday Sara para hindi maging presidente. So sa tingin nyo ba pananalunin ng Marcos habang nandyan siya ang Inday Sara Duterte sa 2028? Binabaluktot po itong sinasabi ko ng aking mga kalaban. Ha? Sinasabi nila, bumibitaw na rin po ako kay Inday Sara. Alam naman ni Inday Sara yan. Alam niya na magkakapatid na Duterte. Na talagang ang plano ng mga Marcos ay forever. Kaya nga po, itong impeachment, importanteng na-dismiss dahil ito po ay kabahagi ng kanilang script na kapag natanggal ngayon si Inday Sara, syempre, mas mababa ang likelihood na siya ay ma-elect kung meron bang eleksyon. At kung may matuloy nga yung eleksyon na yan, hawak ni Marcos ang makina, hawak ni Marcos ang COMELEC, sigurado po yan. Talagang hindi nila igagalang ang mandato ng taong bayan. May mga nagsasabi, di gagawin natin yung nangyari kay Marcos Jr. na yan ang naging meet siya, kaya natanggal si Marcos Jr. Sa akin naman, bakit pa aantayin na magkaroon ng isang eleksyon na talagang hindi susundin ang mandato ng taong bayan? Ngayon naman, may pagkakataon na tayo dahil talaga namang ayon sa saligang batas ang people power. Ang pinagbabawal yung madugong pamamaraan para matanggal ang O ayan mga kawangis ko, di ba? Malinaw na malinaw sa sabaw na sinabi talaga ni Harry Roque na mayroon talagang ipapagurgur talaga si VP Sara. Which is, ang tagal na yung usap-usapan na yan. Pero may ito lang parang may katotohanan kung sasabihin, kung parang iintindihin natin, mayroon parang may katotohanan na mangyayari, no? Kasi kung titignan mo, parang napaka-desperado na masyado yung administrasyon na to. Kasi sumulat sa poll talagang super ang ano nila super ang kanilang pambababoy sa pamilya Duterte. Diba? Una, pinadala nila sa Tahik, sa Netherlands si Digong. Pangalawa, pina-impeach nila si VP Sara sa Kongreso. Buti nga hindi natuloy sa Senado kasi nga mayroong depektibo. Tapos ngayon binasura ng Korte Suprema. 'Di ba? Kasi gusto nila talagang mawala sa landas yung mga Duterte. Ngayon, ang nangyari naman ngayon, binasura na ng Korte Suprema, pero hindi pa rin sila masaya kahit unang-una. Hindi pa rin sila masaya. Magpapili pa rin sila ng impeachment complaint ulit na kay VP Sara ngayong February 6. Pero ang nag-aano talaga diyan, ang nagkukuman talaga diyan, ang kumukumpas talaga diyan, ang taga Palasyo, kasi nga sila naman talagang pinanggagalingan Kasi kung sasabihin naman kasi ng mga taga Palasyo na itigil nyo yun ang kaguluhan na yan ng mga ganyang impeachment, hindi nakakatulong sa ekonomiya. Alam mo yung mga taga Kongreso, hindi naman talaga yung mangyayari yan Kagaya ang ginawa niya ni Duterte, ni Digong, na parang may naririnig siya na papel ng impeachment complaint si Lene Robredo. Di ba nung sabi niya, sabi ni Duterte, itigil nyo yan. Hindi yan maganda, hindi yan nakakaganda sa ekonomiya. Di ba ganun? Pero si Administration Marcos, mahilig siya magpanggap mahilig magbingi-bingin, wala daw siyang alam sa nangyayari. Pero si Sandro Marcos ang una-unang pumirma sa impeachment complaint laban kay VP Sara. 'Di ba? So ngayon ito naman dito naman tayo kay Rowena Guanzon kasi nga galit na galit siya kay VP Sara, kay Marcos Jr. kasi nga inutil daw, useless ang kanyang mga pamumuno sa gobyerno. Ito, panoorin po natin yung mga litanya ni Attorney Guanzon. Why do you stay in office when you are useless? Sasabihin na, dahil gusto ko lang si Sara. No. That is the constitutional succession. I'm talking about BBM who is incompetent, who leads a very corrupt administration. Is a failure. He's a failure. Why do you think the churches are already protesting? Because we have a failure. Our government is a failure. Hindi na makabigay sa mga kailangan ng tao, lalo na trabaho at healthcare. So, ang sinasabi ko mga kababayan, wag po tayong tumigil na mag-demand na accountability, kulong yung mga magnanakaw na yan, lalo na yan si Martin Romualdez. At itigil nila ang mga pagnanakaw nila, simula sa paggawa ng budget na yan. At tutulan natin yung mga taxes na matataas. Bakit yung tax sa minahan ay 3% pa rin? Bakit tayo tinatax ng 12%? Dahil ba maraming kumpanyang minahan si Martin Romualdez?
Isipin nyo na lang, naghalal kayo ng mga tao sa Kongreso na humahawak ng kapangyarihan kung magkanong tax ipapataw sa atin at sa mga mayayaman. Bakit ang mayayaman, konti ang tax na binabayad, tayo 12%. Imagine nyo na lang, kung 6 Oh, di ba? Kita nyo yan? Gigil na gigil, galit na galit si Atty. Guanzon kasi nga nakikita naman niya kasi nangyayari talaga sa administrasyon. Kung makikita niyo mga kawingis natin, bagsak na bagsak yung ekonomiya. 3% po o 4.5 yung GDP ng Pilipinas ngayong 2025. Kung makikita niyo sa mga balita, sa mainstream media, sobrang baba po ang GDP ng Pilipinas. Tourism natin napakababa. Kaya wala, bagsak na. Kaya sa ngayon yan muna yung update natin sa mga kapwa ko OFW dyan. Sa ngayon, masalam and bye-bye muna. Kung sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin, please subscribe my channel, likes din sa aking mga video.